Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sa isa naman tanong rito from Lucas Leakey. Sabi niya, Bro, John, mangutan ako kay SDA man ka sa una. Ngano sige sila og pangangkon nagasunod sa Judaism, pero di mo angkon na antikristo sila kay di man mutuo ang Judaism na Kristo, na si Kristo ang manluluwas. Unya ang SDA sige basa sa Biblia, pero ang Judaism wa man sila mutuo or recognize sa New Testament. Sa Tagalog, Brother John, tatanong ko sana dahil ikaw ay dating SDA, bakit ba laging inaangkin ng mga SDA na sila raw ay sumusunod sa Judaism? Sabi niya, no? Ang sagot ko dyan, yan ay kasinungalingan at tila yata nananaginip ng gising dahil hindi po kailanman sumusunod ang SDA sa sa Judaism. Ang mga piyesta ng Judaism, gaya ng yung mga piyesta na nasa Biblia, hindi yan ginagawa ng mga SDA. Ang reason nila, ceremonial law yan, pinako na yan sa krus. Pero hanggang ngayon ang Judaism, nagsasagawa niyan. Di lang nila sinusunod. No? So, yan ay isang malaking kasinungalingan na sila ay sumusunod sa Judaism. Katunayan, walang ni isa man sa kanila nagpagawa ng sinagoga. At walang isa man sa kanila pumapasok sa sinagoga. At kung atin namang silipin yung kanilang referensya, ang sabi sa kanilang referensya eto, pakita ko sa inyo anong sinasabi sa kanilang Alpha and Omega. Eto. A Seventh-day Adventist Church, an evangelical church which in its preaching emphasizes the salvation of man by grace alone. Hindi kailanman tinuturo ng Judaism ang grace alone on the grounds of Christ's sacrificial death. Hindi naniniwala ang Judaism na yung pagkamatay ni Kristo ay sacrificial death yon. Ang kanilang paniniwala, ang pagkamatay ni Kristo ay bunga ng kanyang blasphemy. They consider the Bible a trustworthy and authoritative revelation of divine will and emphasize the importance of keeping to the message of the Bible. In questions of prophetical interpretation, they follow the Reformation tradition. So, hindi sila sumusunod sa Judaism. Ang kanilang sinusunod yung Reformation tradition. At hindi sila yung karugtong ng iglesia sa ilang. Ang sabi ng kanilang katuruan, and see themselves as continuators of the Millerite heritage. So yung sinabi ni Fernando Camacho na sila raw ang nalabi. Sila yung nalabi sa iglesia sa ilang, yon ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Hindi yan ang sinasabi ng kanilang aklat. Ang sabi ng kanilang aklat, they see themselves as continuators of the Millerite heritage. Yung iglesia sa ilang, hindi Millerite yon. Para sabihin nilang sila ay sumusunod sa Judaism. No, yan ay isang mali. Ang katunayan, kung talagang sila ay sumusunod sa Judaism, hindi sana nila tinanggap ang New Testament. Dahil ang Judaism ay hindi tumatanggap sa New Testament.
Kung talagang sila ay sumusunod sa Judaism, sana hindi nila tinanggap na si Jesus ang Kristo. Kasi ang Judaism ay hindi tumatanggap na si Jesus ang Kristo. Yan ang nasa Juan 9:22. Ang sabi ganito, ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat napagkasunduan na ng mga pinuno ng mga Hudyo na ang sino mang kikilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi natatanggapin sa sambahan nila. Anong ibig sabihin na hindi tatanggapin? Sila ay ititiwalag sa sinagoga. Pero ang mga SDA hindi. Katunayan, may sinend sa akin na video si Romel Trembrevilla sa SDA doon sa Jerusalem. At based sa kanyang observation doon, ang mga SDA sa Jerusalem hindi kailanman pumapasok sa sinagoga. Tandaan ninyo sa Jerusalem, magkapitbahay na ang simbahan ng SDA doon, ang kapilya ng SDA doon at ang sinagoga. Pero ni isang member ng SDA, walang pumapasok sa sinagoga. Doon pa lang, kasinungalingan na. Marami kasi sa mga SDA na nananaginip ng gising. Hindi ako nanira, totoo yun. Nananaginip ng gising. Isa na doon sa ebidensya na nananaginip ng gising yung sinabi ni Fernando Camacho na sila raw ay yung mga nalabi sa iglesia sa ilang napakalaking kasinungalingan yun. No? Yan, di totoo yung sinasabi nila. Marami sa kanila talaga nananaginip talaga ng gising. Okay, yun ang aking sagot. Kay Lucas Liki. Brother Jando? Yes. Ay, dagdag lang ako, Brother Jando. Talagang sinabi na po yan ni San Pablo kasi, Brother Jando. At mababasa natin yan sa Pangalawang Korinto 3:14. Pakibasa, Brother Jando. Pangalawang Korinto 3:14 ang sabi ay ganito, ngunit naging matigas ang kanilang ulo. Kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yon. Habang binabasa nila ang lumang tipan, maalis lamang ang talukbong na yon sa pagkikipag-isa kay Kristo. So maalis lamang yan, yung kanilang pagtuturo ukol sa sila ay may kutay sa mga sa Old Testament. Kung babalik sila kay Kristo. Paano babalik kay Kristo? Sa tunay na simbahan. Kaya ni Jando, hindi na tinaptapan yung mata kasi bumalik na sa simbahan. Yun. Huwag natin silang paniwalaan kasi sinabi niya ni San Pablo, di natin paniwalaan sila kasi tinaptapan ang mata sa Bisaya pa. Thank you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Kenneth Bustamante. Sabi to ni Don Villanueva, good evening, bro. Pwede po ba magtanong sa iyo, paano ipaliwanag sa mga sulpot ang Mateo 10:5 hanggang 6? Bro, ito sinagot ko na nung mga nakaraang araw. Ewan ko lang kung napanood mo ba yun o hindi. Ang sagot ay doon sa panahon ni Kristo, nung tinawag ang mga apostol, mas focus muna sila sa Israelita. Pero tumatakbo ang panahon. Pagdating ng takdang panahon, sila inutusan na sa mga hintil. Katunayan, ipinadala si Apostol Pedro doon kay Cornelio. Ang Diyos nagsugo ng anghel kay Cornelio na ipatawag si Apostol Pedro. At si Apostol Pedro naman nagdalawang isip kasi hintil ang kanyang pupuntahan. Pero si Apostol Pedro pinakitaan ng vision na wag na magdalawang isip na sumama sa mga na pumunta sa lugar ng mga hintil. At pumunta nga siya doon kay Cornelio. Pumunta nga siya. So yung sa Mateo 10:5 hanggang 6, hindi nananatili roon ang kanilang misyon. Katunayan, sabi ng Panginoon sa Mateo 28:19 hanggang 20, sila ay mag-convert. Naitataba tayong pasayan, hindi ko lang kung Tagalog nun eh. Sabi ganito, no? Kaya't humayo kayo. Gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. O mga Israelita ba yun? Hindi na mga Israelita yon. So, nung Mateo 10:5 hanggang 6,
focus lang muna sila sa Israel. Pero pagdating ng tamang panahon, sila ay pinalisan na sa iba't ibang lugar. Kaya nga nakarating si Apostol Pedro sa Antioquia. Nakarating siya doon. Nakarating siya sa Roma. Nakarating siya sa iba't ibang mga lugar na may mga hintil. Si Cornelio, hintil yun. Kaya nagsugo ang Panginoon ng anghel kay Cornelio, patawag mo si Pedro, pinuntahan ni Pedro. At sinabi ni Pedro, ang sabi niya na ipinagbabawal sa aming relihiyon, so ibig sabihin yung Judaism na kanya pinagmulan, na halubilo sa mga hindi Hudiyo, mga hintil. Pero sinasabi ng Panginoon sa akin na walang sino man ang kikilalanin kung marumi at karumaldumal. So yun ang nangyari doon. Nagdalawang isip siya noong una kasi, hindi niyo pa pupuntahan ko. Hindi niyo pupuntahan ko. Bakit ako pupuntahan to? Ng misyon ko sa Hudiyo lang. Kaya yung vision na binigay sa kanya, ang ibig sabihin nun, papasukin na niya ang mundo ng mga hintil. Yun ang meaning nun. Yung mga hintil, sabi nila, yung mga hintil, kumakain yun ng baboy, hindi kailangan sila inutusan na tumigil na kayo kumain ng baboy. Ibig sabihin nun, kahit pa sila kumakain ng baboy, tinatanggap na sila ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya sila, alam mo, Lucas 10:8 siguro yun. Tamo ha? Sabi sa 10:8 ng Lucas, sabi ganito, pagpasok ninyo sa isang bayan, bayan ng mga hintil, halimbawa, at tinanggap kayo, tinanggap sila sa bayan ng hintil, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Yun nga ay binubuksan na ng Panginoon ang pinto para sa mga hintil. So yun ang aking aking sagot doon sa iyo, Don Villanueva. So dito naman muna ako ngayon sa walang sino yung nag-raise hand kanina biglang nawala. So dito naman ako sa isa pang tatanong. Brother Tata, sino daw yung malalapit ang exorcist sa Cebu? From Ate Evangeline. Brata? Wala kong Brother Wendell ang may idea kung listahan sa mga exorcist, Brother John Ross, Brother Wendell ang may listahan. Okay. So ito pa, si Ate Chanda Medalya, sabi niya, good evening Bro JD, masasabi bang nasa state of grace na ang isang tao na once a month mag-confess, once a week mag-communion at adoration at daily mag-rosary? In this case, pwede na ba siyang makapag-deliverance? Salamat sa sagot, Brother Tata. Yes, yung ibig sabihin sa nasa state of grace, ibig sabihin walang mortal. Ano si Brother Wendell pala Ate Edna, pag-i-call Brother Wendell, Ate Edna. Sige, Brother Tata, go ahead. So, walang mortal na sala, ibig sabihin yung nasa state of grace. Then, ang sabi niya, tanong niya, pwede na ba siya magka-deliverance? Pwede sa kanyang, sa loob lang ng pamilya, hindi sa labas. Well, authority siya. Ano yan, Brother Jando? Ina o ama? Hindi ko alam, walang sinasabi rito So, sa pamilya lang ha, hindi pwede sa labas. Okay, so tinanaman naman natin sa iba pang mga dito. Tingnan ko muna ha. Sa ibang mga tanong, baka may tanong pa rito. Double check ko muna. Para ma-idea naman tayo kung meron pa bang mga katanungan dito kasi wala na naka-raise hand. Brother John Ray, sa'yo dyan, wala tanong sa'yo dyan? Habang naghanap ako ng katanungan rito? Yes bro, tinignan ko rin dito. Kumakain ako. Okay. Sorry po Meron na. Wala naman nagtanong dito bro. Ito pa. Galing kay Erwin Del Rosario. Tanong ko, meron kayang katikisim? Meron daw bang katikisim of SDA? Kasi parang iba-iba yung mga paniniwala nila.
Windang-windang, sila mismo magulo ang aral, Bro Jando. Ang nasa kanila lagda. Pero sad to say, may mga Lagda. SDA talaga na hindi naniniwala sa kanilang sariling aral. Kung natatandaan ninyo, yung si Edwin X. Aguilar, may mga binasa akong aklat ng SDA, ayaw niyang tanggapin. Ha? Totoo ba itong sinasabi sa inyong babasahin na Katoliko ang tinatag ng Panginoon? Tanggap mo ba ito? Ayaw niyang tanggapin. Totoo ba itong sinasabi sa inyong libro na isa lamang kasinungalingan yung sinasabi ng SDA na merong Vicarious Fidelity ang korona ng Papa? Ayaw sagutin. Katunayan si Edwel Hortaleza. Ayaw niyang talakayin namin yan. Sabi niya, Jando, iharap mo ko kay Gitgano. Sabi ko, hindi ka pa worth it, bro. Hanggat hindi mo wala ka napapatunayan sa akin. Kasi dadaan ka muna sa akin eh. At based sa mga natin, wala akong nakita na worth it ka pa. Ito na lang bro, ako na lang muna kalabanin mo. Sabi naman niya, sige, ano topic? Ako tinanong niya anong topic ha. Sabi ko naman sa kanya, eto topic bro, patunayan mo bro na totoo yung turo ninyo na ang korona ng Papa ay may nakalagay na Vicarious Fidelity. Sabi niya, non-debatable daw. Ayaw niyang labanan dahil non-debatable daw. Ano non-debatable? Tutol ako doon. Debatable yon. Tutol ako doon. Sinungalingan yon. Sabi naman niya, sabi ko sa kanya, kung ayaw mong tindigan, akong titindig. Patutunayan ko na kasinungalingan turo ng SDA na mayroon daw letrang naka-inscript sa korona ng Papa na yun ay yun ang Vicarious Fidelity. Kasinungalingan yun. Sabi niya, non-debatable lagi daw. Non-debatable ito Tinan ko yung mga na-save ko sa ano ba ibig sabihin ng non-debatable. Pakita ko muna sa screen yung ano ang ibig sabihin. Ito yung kasi nasa kanilang aral Yan pakita ko sa screen ha. Yan What about 666? Let's take a shocking look. On the Pope's official mitre is the title Vicarious Fidelity, which means Vicar of the Son of God. The claim that is his official title has been stated publicly through the years. The April 18, 1915 issue of our Sunday Visitor states the letters inscribed in the Pope's mitre are this: Vicarious Fidelity, which is Latin for Vicar of the Son of God. Yan ay nasa aklat nyo na National Sunday Law. Ang gusto ko, tindigan mo na yan ay totoo. Ako, tututol ako. Sabi naman niya, non-debatable. Non-debatable ang meaning ng non-debatable is walang agreement between. Walang agreement between sa dalawa. Ito meaning ng non-debatable. Ano sabihin ng debatable? Ang meaning ng debatable is subject to disagreement or doubt. Halimbawa, we know the sky is blue and the earth has one moon. But is there life in other planets? Is there life in other planets? Such a question is debatable, meaning it is subject to disagreement or doubt. Ngayon, na sinabi ko sa kanya, ako titindig, patutunayan ko na isa lamang kasinungalingan ang sinasabi ng SDA na may inscription sa tiara na Vicarious Fidelity. Sabi naman niya, non-debatable yan. Sabihin to, sumasang-ayon kang kasinungalingan yan. Ayaw nang mag-reply niya Adi balitan yung Teo, tunayan ko na ang Babylonia, ang Romano Katoliko. Ay mamaya na yun. Lagi na lang ko pumili ng tema Ako naman. Kasi pag tayo pumili ng tema, ibig sabihin, hindi pa nadidebate yan. Pag tayo ang pumili ng tema, ibig sabihin, hindi pa nadidebate yan. Kaya gusto ko talakayin natin to para matalakay natin. Dahil ito yung mga tema na iniiwasan ng ibang mga SDA. Ayaw talaga ni Edwel Hortaleza. Yan ay isang patunay na aware sila na yan ay isang kasinungalingan pero kanilang tinuturo bilang patunay
Si Dan Maasin mismo ang nag-chat sa akin na noong unang panahon, ang tiara ay may naka-inscript na letra na Vicarious Filidae. O, dami na ng panaginip. Sobra. Yung isa pang ano na, yung ano ng madre na nakapunta sa Roma, panaginip din yun. Kaya pagpunta niya sa Roma, meron daw dalawang Vatican, Vatican I at Vatican II. Dinala siya sa Vatican I, tapos yung nasa Vatican II, yun, dun daw dinadala yung mga mga madre na binubuntis daw ng pare. Kalain mo. So, mahilig ang mga SDA sa ilusyon.